Japan. Oo naman, Abot yung flight natin sa Korea next. Singapore. Bitawan mo siya. Hindi sa lahat ng pagkakataon ipagtatanggol ko kayo. Kailangan nyo rin ipagtanggol ang sarili ninyo. Kapag nag-fail ka, huwag mong hayaan na parang mag-give up ka na. Sa nalalapit na pagtatapos ng Women's Month, ating kilalanin si Meg Griffith Ginyawan, isang freestyle wrestler. Parang gawin mo siyang motivation para pa maging better pa sa susunod na day. Nagsimulang maglaro taong 2014, mula noon ay nakapag-uwi na siya ng maraming medalya sa iba't ibang parte ng bansa. Bilang kampyon ng Baguio, may nais nang ibaagi sa kanyang kapwa manlalaro. Kung ano ito, alamin sa kanyang kwento. Ano naman pinagkaiba niya sa wrestling ng WWE? Like sila John Cena, sila especially pag mga babae, sila Beth Phoenix. Pag sasabihin mo kasi namin, ano sports mo? Sasabihin sa amin, wrestling po, ay WWE. Actually po, magkaiba po kasi talaga siya. Like, yung WWE po is parang scripted, pero sa wrestling hindi naman. Ano yung pinakamalaking naging hamon ng hinarap mo bilang isang babae sa mundo ng wrestling? Kaya po ako nag-start pala ng wrestling kasi nga po, nabully din po kasi ako ng elementary. Like, parang buling-buli lang. Yung 10 pesos na nga lang po na pera ko, kukunin pa nila. Parang doon na po ako nag-start na, hindi, kailangan, hindi dapat ako nabubully. Char. Hindi ba nagkakaroon ng maling pagtingin or wrong concept yung mga tao pagdating sa ganitong sports na wrestling? Hindi naman po. Hindi. Parang pagsasabihin po kasi na, wrestling po ako, parang nagiging ano po sila na, parang matatakot po sila, shucks, nakakatakot po. Parang di naman siya nakita, cute naman. Hindi mo So, actually, hindi ko sila kasi naniniwala na wrestling po ako. Kasi parang, ikaw wrestling, lit-lit mo to. Paano mo naman i-introduce tong sports na to sa mga bata? Mga bata. Ipapakita ko po muna sa kanila kung ano ba yung wrestling. Kasi mostly po kasi yung mga bata, parang gusto po kasi nilang makita muna. Kasi usually po, may na mga nagtatambay po kasi sa gym na parang mga bata lang. Tapos pag nakikita nila na nag-sparring na kami, parang natutuwa na po kasi sila. Gusto po yung parang nakakagalaw po sila na parang gusto nilang balibagan. Pero hindi naman misinterpretation yung mga bata. Siyempre, balibagan yan. Mamaya gamitin nila sa hindi pala purposeful yung mga bagay. Gamitin nila makipag-away. Paano nyo ina-address yung mga ganong sitwasyon? Yes, so, parang sasabihin po nila sa amin na pag sa sports lang, sabihin lang po namin na sa laban lang nyo gamitin, wag nyo gagamitin sa labas. Kasi kapag sumali ka po kasi sa sports, parang nandun na din po yung magiging, ano tawag ito? Sige po. Yung parang, ano po nyo, parang, wait lang, ano bang term yun? Sorry po. Yung mga microscopic sila kinutusin ko. Tao ba yan? Bagay ba yan? Lugar? Parang sasabihin na lang po namin na maging ano po sila na wag nilang gagamitin sa iba. O discipline. Oh, yun, Discipline. Tama. Sinabi ko. Wala ko nun. Nakatulong ba yung sports sa diskarte sa buhay? Naging matured po ako. Mature. Hindi pa kayo maniniwala, pero ano po talaga ako, parang alam niyo pa yung Maria Clara nung elementary days. Pero nung sumali po ako ng parang dito sa sports na to, parang doon na po ako nagkaroon ng self-confidence. Yun po, naging ano na po ako, gurang. Paano mo na-maintain naman yung katawan mo? May may parang goal kayo as an athlete pagdating sa katawan? O diet. Hindi ano naman po, parang sa akin po kasi hindi talaga po ako sa diet. Parang inaano ko po siya sa workout. How do you prepare yourself, your mental stability kapag may laban? Actually, these days po, these days. Sunod-sunod din po kasi mga requirements sa school. Yung pagiging athlete ko po kasi is parang nakatulong din po siya na parang panatilihin ko po yung, hindi, dapat magsiset ako ng schedule. Yun po yung nag-stop din po kasi parang may inaasahan po kaming
laro, pero bigla nga pong parang nag-stop. Ang last ko pong laro, before parang nag-close po yung, hindi na po pwede lumabas, ganun. Oh, bawal lumabas, pinchu. Ang pinaka-last po na laro ko is yung national championship. So parang pagka-uwi po namin, shucks, wala na. Parang alam mo po yung feeling na, shucks, parang ito na yung last. Paano naman na-cope up yung ganong sitwasyon? Siyempre, lockdown, bahay lang. So, paano nyo pa rin pinatili yung physical things? Physical things. Mag-hiking ka muna, mag-jogging, workout. Isa sa nagbibigay kalakasan sa isang manlalaro ay ang kanyang rasyon sa paglalaro. Isa sa pinaghuhugutan niya ng lakas ay ang kanyang tito Narto na isa ring atleta at kanyang number 1 fan. Maaga mang nawalay sa kanyang tito, nagsilbi naman itong inspirasyon sa kanyang mga kompetisyon. At tutun man sa umpisa ang kanyang pamilya, ngunit mas nanaig pa rin ang pagbibigay suporta. Pero paano naman po na-explain sa kanila ngayon? Siyempre, di naman natago sa kanila na wrestler kayo. Meron po yung time na 2014 po. Yun po yung pinaka-first na laban po. Nanood po sila, in-invite ko po sila na, ma, manood tayo ng ganito, ganyan. Tapos pinanood po tayo, nila tapos ako. ikaw pinanood. Oo po. Anak ko yan! Tapos yun po, parang, okay, ganun na. Parang wala na lang po silang nasabi. Pero si mama kasi hindi niya po kayang tignan na nakikilaban ako. Pero si Papa mo, Meg, nanonood. Opo. Walang say after nung laban. Oh. Wala naman. Opo. Peske, na-explain naman po sa kanila na parang pinaka-safest po na laro talaga is wrestling. Unlike yung Muay Thai na as in na dudugo talaga yung ano. No blood involved. Yeah. Oh, Yun no. lang po, syempre No kapag may hemoglobin. mga accident po na ano, talaga pong pag na-scratch. Ano yung pinaka-proudest moment mo dito sa mundo ng wrestling? Yung parang may kukontribute po ako na medal sa Baguio. Oh, wow. Parang, nakaka-proud naman, nare-represent ko yung Baguio, tapos nakaka-contribute pa ako ng medal, nakakadagdag ako sa mga ibang athletes pa ng medal. Okay, yung ano siya, inspired ka maglaro, tsaka you inspire others na maglaro that's din. true. Makapagbigay ka na ba ng inspirasyon sa kapwa mo tao? Yes. O question mark? Yeah. Kasi, actually, this is a close friend of mine. So, you inspire me to work harder. Work harder. Work. Ano yung mga tagumpay at paboritong karanasan niyo bilang isang wrestler? As a wrestler po, parang na-overcome ko po kasi lahat. Yun nga po yung sinabi ko kanina na parang nakakatawa pong mag-contribute sa Baguio. Speaking of contribution, sa tingin mo ba in the future, gagamitin mo pa rin itong sport nito para makapag-contribute pa din? If given the chance naman po, yes po, I would love to, pa rin naman po, represent Baguio. Kasi parang, Baguio is the best job. Baguio breathe. Yun, parang, gusto ko rin naman pong mag-focus din po sa career ko. Speaking of career, gusto mo pa rin bang mag-international din naman? Oh, Hindi lang Baguio, kundi Philippines na yung represent mo. Oo naman po, lahat po naman ng athlete parang pinapangarap po talaga na i-represent ang Pilipinas. Pero paano pag hindi na-achieve yung goal? Okay lang po kasi hindi naman po lagi na parang panalo. papanalo po. Parang iti-take mo na lang po siya as a motivation para maging better ka pa sa susunod na laban. Ano bang definition mo ng kampiyon? Yeah. Sa akin po kasi ito yung ability na ma-overcome mo yung mga challenges para ma-achieve mo yung success success sa sports po. Kapag nag-fail ka, huwag mong hayaan na parang mag-give up ka na. Parang gawin mo siyang motivation para pa maging better pa sa susunod na day. Kasi kapag hindi ka nag-stretching, parang magkakaroon ka ng injury, masakit sa katawan. Side! Ay, back!
Nosat naman dito ah. Kapag nahulog, Sides. 8. 7, 8. Slide. Slide. Tapos, tumba. Pero pa side. Oo. Parang, lagi yung lumabas. Techniques na. Techniques na. Gano'ng kahalaga yung matutunan yung pag-fall? Para iwas injury din. Mahalagang mahulog nang hindi ka nasasaktan. Tama. Ganun yun, guys. Tapos ito yung pinaka-basic sa wrestling, like yung double leg. Ganun. Butt out. Yeah. Dapat sexy ka. Ganun. Yeah, ganun. Pero sa akin kasi pag nakikilaro ako, pwedeng ganyan din. Pwedeng ganun. Nasa sa'yo naman kung paano ka makikilaro. Oh. Pwede na pwede. Wrestling stance ka. Ganon. One. Ika dito. One. Ito. 1, 2. Let's see. 1, 2. Ayan siya muna. Dito. Grabe yung ganun. 1. Tapos dito sa likod. Pwede din. Ganun. One, two. Yun. Tapos pwede din kasi dito. Tapos, pag mababalibag ka ganito yung style mo. Ganun. Ganun. So, yung rollings kasi nun. Ganun na. Yeah. Yeah. Mali! Baka. Para maipin mo siya, kailangan nakaganon kayo. Like ganito. Paano po yung amoy? Kamusta ang amoy? Yeah, gusto nga mo please don't ask. Gusto niyo bang matutula single leg? Baka gusto niyo. Tama lang. Five. Kunin mo yung paa. Tapos, Sa kabila. Sa kabila. Dito. Dito. Tapos ko yan. Dalawang kamay. Dalawa ko yan. Tapos, go. Pero okay lang. All the best. Sa sports, minsan ikaw ay panalo at madalas natututo. San man tayo dalhin ng tadhana, huwag nating kalimutang lumingon sa ating pinanggalingan. Sa ngayon ay patuloy si Meg na lumalaban sa laro ng buhay. Bitbit ang pangarap para sa pamilya at bayan, yak ang malaki niyang puso ay may tuturing ng isang buntong parangalan. Maraming salamat po.